Matapos ang naging mga pag-atake muli ng bansang China sa West Philippine Sea na siyang nagpahamak sa ilang Pilipinong sundalo at naging banta sa seguridad ng mga Filipino marine researcher, nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang kautusan para palakasin ang maritime security ng bansa at maritime domain awareness ng mga Pilipino. Ang Executive Order No. 57 na siyang pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang nagpalit sa National Coast Watch Council bilang National Maritime Council. Ang konsehong ito na pangungunahan ni Bersamin ay naatasang lumikha ng mga polisiya at estratehiya para masiguro na may iisa at mabisang balangkas para sa maritime security ng bansa. Inatasan ng Pangulo ang konseho na bumuo ng mga guideline para sa mabisang implementasyon ng EO57. Ayon sa Pangulo, sa kabila ng mga pagsisika para maisulong ang seguridad sa ating maritime domain, patuloy pa rin kinakaharap ng bansa ang mga seryosong hamon na banta hindi lamang anya sa territorial integrity ng Pilipinas, kundi sa pamumuhay ng mga Pilipino, kabilang na ang kanilang karapatang mamuhay ng payapa at malaya mula sa takot dulot ng karahasan at pambabanta. Ilan sa mga ahensyang inatasang magbigay ng suporta at tulong sa National Maritime Council ay ang Philippine Coast Guard, Armed Forces, Philippine National Police, Department of Justice National Prosecution Service, Bureau of Customs at Bureau of Immigration. Matatandang sa iisang araw lamang naganap noong March 23 ang paggamit ng China Coast Guard at pambobomba nito ng water cannons sa barko ng Pilipinas na unay sa May 4 kung saan ilang sundalo ang nagtamo ng mga matitinding sugat at ang pangaharas ng Chinese Navy sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at sa ating mga marine scientist kung saan nagtamo ng sugat ang ilang mga Pilipino dahil sa mga nagtalsikang debris. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino.